ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi masamang maghangad ng komportableng buhay, ngunit kung makakamit natin yon sa maling paraan, laging may ganti ang kapalaran, Papa Dudut. Kaya naman kapag may pangarap tayo ay pagsikapan natin yon ng husto. Ikaw kabarangay, may gusto ka bang makamit sa buhay na ito? Dear Papa Dudut, kapag hindi ka kayang tratuhin ng tama ng isang lalaki, may iba pang gagawa noon para sa iyo. Naniniwala po ako doon dahil napatunayan ko na ang bagay na yon. Pero bago ko ikwento ang life story ko ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Merela, 30 years old at taga Quezon City. Avid listener po ako ng Barangay Love Stories at lagi kong minamarathon ang mga kwento ninyo online, mapa YouTube man or Spotify. Nalilibang kasi ako at nakaka-relate sa mga pinagdadaanan ng mga kabarangay natin. Laki po ako sa hirap pero may utak naman ako. Mataas po ang pangarap ko sa buhay at sa sarili ko. Isa na doon ang makapagtapos ng kolehiyo. Kaso hindi agad ako nakapag-college kasi kinailangan kong magtrabaho ng full-time nung graduate ako ng high school, Papa Dudut. Namatay kasi si nanay kaya napilay po ang pamilya namin. Kay tatay naatang ang paghahanap buhay at responsibilidad sa aming 5 magkakapatid. Bali panganay po ako at hindi ko kayang pagsabayin ang pagkukolehiyo at pagtatrabaho kaya pansamantala ko munang isinantabi ang pag-aaral. Mekaniko sa talyer ang tatay ko at nagtatrabaho naman ako bilang sales lady sa isang mall ng ilang taon hanggang sa nakaipon at nakakuha ng scholarship sa isang university sa lugar namin. Nasa 2 taon na po ako sa college nang huminto ako dahil nabuntis po ako ng boyfriend kong si Estoy, Papa Dudut. Malaking dagok po sa akin ang nangyari pero aminado kong ginusto ko rin naman ang mga nangyari. Kaya pinangatawanan ko na lamang ang bagay na yon. Simula noon ay nag-live-in na kami ni Estoy habang nagtatrabaho siya sa isang 24 hours na lugawan at karinderya bilang cook at service crew. Maliit lamang po ang kita ng kinakasama ko tapos nagkaroon ulit kami ng isa pang anak. Gayon pa man ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangarap kong makapagtapos sa kolehiyo kaya ginawa ko ang lahat para matupad yon. Inausap ko ng masinsinan si Estoy at napapayag ko siya na mag-aral ako ulit. Nag-enroll po ako sa ibang college matapos kong makakuha ng scholarship at doon ko pinagpatuloy ang naantala kong kurso. Gabi po ang klase ko at sa araw naman ay inaasikaso ko ang 2 anak namin, Papa Dudut. Mirela, napapansin ko napapadalas na yung pag-absent mo sa klase ko ha. Oo nga po, Sir Alfonso. Pasensya na po kayo. Kaya lang alam mo naman na malaking bagay yung attendance para pumasa ka. Kaso sa loob ng 1 linggo, 1 o 2 araw kang hindi pumapasok. Pag pinagpatuloy mo yun, maapektuhan na talaga ng husto ang grades mo, lalo na sa subject ko. Ay, naiintindihan ko po kaya nahihiya po ako sa inyo, Sir Alfonso. Ganon din po sa ibang mga professor ko kasi kahit sila kinausap na rin ako tungkol sa madalas kong pag-absent eh. Nangako na lang ako na sisikapin kong di na maulit. Ano ba kasing dahilan bukod dun sa lagi mo sinasabi na nagbabantay ka ng anak mo? Yung totoo, napapadalas po kasi yung away namin ng kinakasama ko. Pwede ko ba malaman kung bakit napapadalas yung away nyo? Yun kung ayos lang naman. Ayos lang naman po pero nakakahiya kasi sabihin. Huwag ka nang mahiya. Malay mo, mapayuhan kita. Kaya sige na, sabihin mo na.
Madalas po namin pinag-aawayan yung bisyo niya. Napapabarkada rin kasi siya tapos napapainom. Imbis na matino siyang umuwi sa inuupahan namin pagkatapos ng trabaho niya, dumidiretso siya sa inuman kasamang mga tropa niya. Tapos, gabi na siya nakakauwi. Minsan nag-iiskandalo pa. Yun bang sigaw pa siya ng sigaw at gagawa ng eksena kaya nakakahiya po sa mga kapitbahay. Pag ganun pong nangyayari, hindi ko maiwan yung mga anak namin. Kasi wala naman pong mag-aalaga. Sinubukan mo na ba siyang kausapin tungkol sa bagay na yan? Naku, kung usap lang maraming beses na po Sir Alfonso. Kaso para siyang ewan. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Walang pinagkatandaan kaya lagi kami nag-aaway. Daig pa po yung mga anak namin sa pagiging pasaway at matigas ang ulo. Medyo mahirap nga kapag ganyan yung kasama mo sa buhay. Yung taong inaasahan mo makakatulong sa'yo, pero tumadagdag pa siya sa mga iniisip mo. Sabi mo nga, pasaway at matigas ang ulo. Kaya nga sir Kaya ayun, hindi ako nakakapasok. Alam naman niya na importante sa akin na makapagtapos ng kolehiyo. Tagal ko na rin po kasing nahinto tapos ngayon nabigyan ako ng panibagong pagkakataon. Ayoko na pong sayangin yun. Tama naman yan. Alam mo, matalino ka. Isa ka sa mga estudyante na hinahangaan ko sa klase ko, Mirela. Kaya sana matapos mo yung pag-aaral mo kasi malaking bagay yun. Mas lalawak yung oportunidad mo, lalo na sa kursong kinuha mo. Kaya nga Sir Alfonso, nagsisikap ako kahit medyo huli na akong nakatungtong ulit ng kolehiyo. Paanong huli na? Yun bang matanda na ako? 23 na ako Sir Alfonso. Yung mga kaedad ko, nakapagtapos na sila, nagsisimula ng mag-job hunting. Ano naman kung nakapagtapos na sila? Nahihiya po kasi ako sa naiinggit. Makakapagtapos ka rin. Hindi mo kailangang mainggit sa kanila kasi darating ka rin dun. Kaya nga magsikap ka. Pumasok ka lagi para hindi maapektuhan yung grades mo. Kasi sayang naman kung babagsak ka dahil lang sa absences mo. Sinasabi ko to hindi lang bilang instructor mo, kundi bilang kaibigan na rin. Talaga po? Oo naman. Kaya huwag kang mahihiyang lumapit sa akin para humingi ng payo. Kasi papayuhan kita sa abot na makakaya ko. Naku, nakaka-touch naman po kayo. Kaya naman pala maraming estudyanteng nagsasabi na mabait kayo Sir Alfonso Salamat po. Walang anuman. Ganito lang talaga ako kasi naging estudyante rin naman ako at naiintindihan ko yung pinagdaraanan nyo. Pero syempre, hindi tayo pwede magpatalo sa mga hamon ng buhay, lalo na kung meron tayong pangarap. Lagi nating ilaban na matupad yung mga bagay na gusto nating makamit. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Mabuti. Tungkol naman doon sa kinakasama mo, sana magbagong buhay na siya. Kasi kung hindi siya magbabago, baka isang araw bigla ka na lang matauhan. Bigla ka magsawa sa kanya at iwan siya. Sa lahat po ng instructor ko ay si Sir Alfonso ang naging close ko. Mabait kasi siya, magiliw magsalita at malambing ang boses. Tapos ay ramdam ko rin yung concern niya sa mga estudyante niya. Lalo na nga nung kinukumusta at tinatanong niya ako kung bakit napapadalas ang pag-absent ko. Hindi na nga ako noon nagsinungaling sa kanya at nag-open na rin kaagad tungkol sa problema ko, Papa Dudut. Masaya naman ako kasi naiintindihan niya yon at nakisimpatya rin siya sa akin. At habang tumatagal nga ay mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Hanggang sa umabot na yon sa punto na parang nahuhulog na ako sa kanya. Bukod kasi sa presence at mga advice ni Sir Alfonso, may mga bagay siyang ginagawa na para sa akin ay hindi na pangkaraniwan. Lalo na nung minsang binilhan niya ako ng pagkain kasi alam niya na nagtitipid ako at madalas din na hindi na ako nakakapagbaon. Nung una ay tumatanggi ako pero aminado naman ako noon na masarap din yung mga pagkaing ibinibigay niya. Kadalasan kasi sa mga binibigay niya sa akin ay first time kong matikman. Kaya may parte sa akin na sabik na tanggapin ang mga yon. Lagi rin niya akong pinakikisuyuang tulungan siya sa mga bagay na may kinalaman sa school. Katulad ng pagdidistribute ng test paper sa mga kaklase namin at pag-check ng mga ito. Pag-aayos ng chapters sa libro na for photocopy at kung ano-ano pa. Sinubukan ko pong hindi bigyan ng kulay ang ginagawa ni Sir Alfonso.
Pero isang beses ay mayroon siyang inamin sa akin. Dahilan para ako ay may makumpirma, Papa Dudut. Salamat sa pagpapaiwan mo, Mirela. Dahil sa tulong mo, mabilis nating natapos yung pagche-check ng test papers at pagre-record ng scores nyo. Malapit na rin kasi yung deadline ng pagpapasa ng grades. Kaya salamat ulit ha. Wala yun, Sir Alfonso. Ganito talaga pag tumatanda na, buhabagal na sa pagkilos. Hindi pa naman po kayo mabagal kumilos. Saka hindi po kayo mukhang matanda. Nambola ka pa. Hindi po pambobola yun, Sir. 50 na ako. Ay, pero hindi po halata. Mukha po kayong nasa 30s pa lang. Binubola mo talaga ako eh. Sige ka, malapit na ako maniwala niyan. Maniwala po kayo. Saka di lang naman po ako yung nagsasabi na mukha kayong bata. Bukang bibig din po yun ng mga kaklase ko. Talaga? Kaya pala parang pinagchichismisan nila ako nung isang araw. Narinig ko kasi yung pangalan ko nung dumaan ako sa koridor. Tapos nakasalubong ko yung ilan sa mga kaklase mo. Di hata nila ako napansin. Yun nga po yun, Sir. Mukha po talaga kasi kayong bata. Siguro ang gwapo niyo po nung binata kayo. Medyo. Sabi ng misis ko. Nax, ang swerte naman po ng misis nyo. Paano mo naman nasabi? Kasi mabait na kayo. Tapos gwapo pa. Kung ganyan lang sana si Estoy, hindi na sana ako laging nangungunsumi sa kanya. Kaso hindi eh. Gwapo lang talaga siya pero ang sakit sa bangs. Kung ako kay Estoy, magpapakatino na ako. Kasi baka iwanan mo ako. Naku, mahal ko po siya kahit ganun yun, Sir. May gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Huwag ka sana magugulat sa sasabihin ko ha. Ay hindi ko po may papangako. Depende po sa sasabihin nyo. Pero wag naman po sana tungkol sa bagsak kong grades. Hindi yun tungkol doon. Ibang bagay ito. Ano po yun? Ano kasi Mirela eh. Nagugustuhan na kita. Po? Gusto nyo ako? Oo, pero hindi bilang estudyante ko. Higit pa ron. Pero, Sir Alfonso, Alam ko naman bawal kasi nga estudyante kita. hindi lang po dahil estudyante ninyo ko. Hindi po yun pwede kasi may asawa at mga anak na kayo. Tungkol dyan, matagal na kaming hindi okay ng misis ko. Hindi na nga kami magkasama sa isang bahay. Kasal pa kami pero magkahiwalay na. Bakit naman po? Kasi may iba na siyang gusto. At doon siya nakatira sa lalaki niya. Mag-iisang taon na rin. Pumayag po kayo? Nung una, hindi. Pero napagod na lang akong makiusap at magmakaawa sa kanya na ako yung piliin niya. Hindi na raw niya ako mahal at nakahanap na siya ng iba. Kaya ayun, pinayagan ko na sila mag-live-in. Ang sakit naman po nun. Medyo, pero ano pa bang magagawa ko? Hindi ko po alam ang sasabihin ko, Sir. Okay lang, huwag mo nang alalahanin yun. Naikwento ko lang kasi naitanong mo. Maayos naman pakikitungo ko sa kanya kasi siya pa rin ang nanay ng mga anak namin. Kaya malaya pa rin siya nakakabisita sa bahay namin at nakakasama mga anak namin. Hindi ko sila pinagdadamot sa mama nila. Totoo nga po talaga na mabait kayo. Pero tungkol po dun sa inamin nyo, Sir, alam nyo naman pamilyado na rin ako, hindi ba? May kinakasama na ako at may 2 na akong anak. Oo, alam ko pero nakikita ko nawawalan ka na ng gana sa kinakasama mo. Puro problema lang naman binibigay niya sa'yo, hindi ba? Pero mahal ko po si Estoy. Mahal mo nga ba o pinagtsatsagaan mo lang siya makasama? Oh, kita mo na? Sir Alfonso naman. Magkaiba yung mahal mo sa pinagtsatsagaan mo lang. Kung gusto mo, sa akin ka na lang. Kilala mo naman ako. Kung ako pipiliin mo, wala ka nang aalalahanin pa. Hindi ko po inaasahan yung confession ni Sir Alfonso, Papa Dudut. Pero hindi naman ako noon nag-isip ng masama dahil kahit ako ay unti-unti na rin nahuhulog sa kanya. Ang kaso ay komplikado dahil pamilyado na siyang tao. Kasal pa rin sila ng asawa niya kahit hiwalay na at may mga anak na siya na halos kaidaran ko pa.
Kaya inisip ko na baka nabibigla lamang siya sa mga sinasabi niya dahil nga may problema sila ng misis niya. Pero mukhang seryoso po talaga siya sa nararamdaman niya para sa akin. Gusto ko po sanang maniwala sa sinasabi niya na wala na akong dapat alalahanin. Pero hindi pa rin ako mapanatag ng mga panahong yon dahil meron na akong kinakasama at may mga anak na rin. Kaya naman sinantabi ko muna yung nararamdaman ko para kay Sir Alfonso at nagpa siyang ipagpatuloy na lamang ang casual naming student-professor relationship. Pero siya pa rin talaga yung palagi kong nakakausap at nahihinga ng payo kapag nagkakalabuan kami ni Estoy. Siya ang nagko-comfort sa akin at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil lagi naman siyang nandun para sa akin, Papa Dudut. Pansamantala kong nakakalimutan ang bigat na mga pinagdadaanan namin sa buhay ng kinakasama ko. Noong ko naisip na sana'y si Sir Alfonso na lamang ang una kong nakilala at hindi si Estoy, na wala namang ginawa kundi ang bigyan ako ng sakit ng ulo ng mga panahong yon na kami ay nagsasamang dalawa, Papa Dudut. Buti na lang at nandyan si Sir Alfonso, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabait naman po si Estoy lalo na ng mga unang taon ng pagsasama namin bilang magkasintahan. Hanggang sa magsama na nga kami, Papa Dudut. Yon ang dahilan kaya nagustuhan ko siya at aminado ako na mahal ko siya, Papa Dudut. Pero nagbago siya. Noong nagkaanak na kami at doon na rin lumabas ang tunay niyang ugali. Sabi ng mga matatanda, malalaman mo raw yung totoong kulay ng isang tao kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Napakakalad po sa bahay ni Estoy. Kung anong linis ko sa bahay ay siya namang duminya at burara, Papa Dudut. Kaya nga minsan ay hindi ko na mapigilang magbunganga dahil kahit pagod na ako sa pag-aasikaso, sa mga anak namin ay hindi man lang niya ako tinutulungan. Lagi niyang dinadahilan na pagod siya sa trabaho, kaya mas gusto na lamang niyang magpahinga, Papa Dudut. Bukod pa doon ay kulang din siya sa diskarte. Kontento na lamang siya sa kinikita niya. Marami siyang pangarap pero hanggang doon na lamang yon. Bahala na raw kung matupad o hindi ang mga pangarap niya. Basta ang mahalaga ay nangangarap siya. Kaya nga nagpursige ako makapag-aral at ginustong makapagtapos para may marating naman ako sa buhay ko. Kung pareho kami ng mindset ay pareho din kaming hindi makakausad. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti po noong nababawasan ang pagmamahal ko kay Estoy at napupunta yon kay Sir Alfonso, Papa Dudut. Babe, sardinas na naman na may itlog ulam natin? Yan lang kasi yung nabili ko sa perang binigay mo sa akin. Wala na ba talagang iba? Wala na. Huwag ka na nga maghanap ng iba. Wala naman ako mailalabas. Pasalamat ka na lang at kahit papano may ulam tayo. Sabi ko nga, ikaw talaga. Sinermonan mo pa ako. Ang kulit mo kasi. Kumain ka na. Nasaan yung mga bata? Natutulog pa. Mamaya ako nagigisingin para kumain. Bakit ang sungit mo? Hindi ako masungit. Ano yan? Ano yan? Kumukunot yung noo mo. Tapos nagsasalubong yung kilay mo. Nagsusungit ka eh. Ewan ko sa'yo, Estoy, ang dami mong napapansin. Huwag ka na kasi masungit. Sige ka, papangit ka niyan. Kung nagpapatawa ka, pues hindi nakakatawa. Kumain ka na nga lang dyan. Dami mo pang sinasabi. Sorry na babe. Huwag ka na magalit. Sige ka, baka magising ang mga anak natin. Sa kulit ng mga yun, di tayo makakain ng maayos. Oo, tapos hindi mo naman ako tinutulungan magpakain sa kanila. Ako na lang lahat. Ikaw nandun sa sala, nanonood lang ng TV o kaya natutulog sa sopa. Mirela naman, tinutulungan naman kita sa ibang gawaing bahay ah. Sige nga, ano yung mga sinasabi mong tulong? Ako yung nag-igib ng tubig para sa pagbabanlaw mo ng mga labahan natin. Yun lang? Pinagmamalaki mo na yon? Oo,
Mahirap kaya magbuhat ng timbang may lamang tubig. Mabigat din yun ha. Mukha ngang bigat na bigat ka eh. Laging natatapon yung laman, kaya pagdating nung timba, kalahati na lang yung lamang tubig. O sige, bukod doon. Ano pang naitulong mo? Ako naguhugas ng pinggan. Oo, ikaw nga. Pero ginagawa mo lang yun kapag galit na ako at malapit ko ng ibato sa mukha mo yung mga plato. Ikaw na yun. Kesa naman sa walang ginagawa, di ba? Ewan ko sa'yo. Kailangan pa talaga na magalit ako para lang kumilos ka. Hindi ka naman baldado, hindi ka naman inutil, pero parang kang robot na disusi. Sakit mo naman magsalita, babe. Hey, naku, huwag mo na nga ako matawag-tawag na babe. Naalibadbaran ako sa'yo. Naglalambing lang naman eh. Huwag ako yung lambingin mo, wala ako sa mood. Teka, napapansin ko lagi ka nalang wala sa mood pag naglalambing ako ah. Kahit kiss ko, tinatanggihan mo na rin. Hindi ka naman ganyan dati ah. Nakakatampo ka na ah. Maliit na bagay pinalalaki mo. Para yun lang nagtatampo ka na agad? Malamang. Parang asawa na nga kita eh. Tapos ayaw mo magpahalik sa akin? Natural magtatampo ako. Ikaw ah. Anong ako? Baka may iba ka na, kaya nanlalamig ka na sa akin. Yung utak mong nilalamig kaya kung ano-anong naiisip mo. Wala akong iba. Baka ikaw ang meron. Kung magkakaroon naman ako ng iba, sana noon na... bakit ka na mamalo? Nagtatanong ka pa talaga? Kumain ka na nga lang dyan. Totoo naman yung sinasabi ko. Alin sa mga sinabi mong totoo? Yung sa pagkakaroon ko ng iba. Noon pa lang sana, kaso mahal nga kita. Kaya pahalik na ako, babe. Halika mo mukha mo, nakakabwisit ka. Grabe, sungit. May dalaw ka ba? Baka gusto mo talampakan kung dumalaw sa mukha mo. Alam ko, Papa Dudut, na may mga pagkukulang din ako kay Estoy, pero sana ay alam niya rin noon yung mga pagkukulang niya sa akin. Pero sa nakikita ko na mga panahong yun ay parang hindi niya naman yon nararamdaman. Sarili lamang niya ang iniisip niya, Papa Dudut. At lagi niyang pinagsasawalang bahala yung nararamdaman ko. Ilang beses ko rin naman siyang sinuportahan at kinumbinse na maghanap naman ng maayos na trabaho. Yung may regular na kita dahil lumalaki na rin naman yung pangangailangan ng pamilya namin. Pero parang wala pa rin sa kanya yon, Papa Dudut. Sinasabi lang niya na makontento kami sa kung ano ang meron at wag nang maghangad ng sobra dahil hindi naman kami mayaman. Yon ang punot dulo ng kawalan ko ng gana sa kanya. Wala talaga siyang pangarap sa buhay. Kaya naman hinanap ko kay Sir Alfonso ang kalinga at pagmamahal na hindi ko nakukuha sa kanya. Pumayag po ako na magkaroon kami ng secret relationship kapalit ng pera. Opo, binibigyan niya ako noon ng pera. Tulong na rin daw niya sa akin at sa mga anak ko. Tinanggap ko na lamang kasi kailangan namin yon, Papa Dudut. Kay Sir Alfonso ko po naranasan yung tinatawag nilang princess treatment. At ang sarap po pala sa pakiramdam na tinatrato ka ng tama. Sa loob ng 2 buwan ay sobrang saya po ng naging pagsasama namin ng professor ko. Kahit na pataguyon, Papa Dudut. Sir Alfonso, Mirela, anong ginagawa mo rito? busy po ba kayo? Hindi naman. Bakit? May sasabihin po kasi ako. Ha? Teka, maupo ka nga muna. Mukhang importante yan ah. Ganun nga po, sir. Oh, ano ba yung sasabihin mo? Kasi po, hindi pa po kasi ako dinadatnan ngayong buwan kaya medyo nag-aalala na ako. Bukod po doon, nakakaramdam din ako ng pagkahilot na duduwal ako tuwing umaga. Kaya nagdesisyon na po ako na mag-PT. Ano naman resulta nung nag-PT ka? Positive po. Ano? Buntis po ako. Anak niyo po tong pinagbubuntis ko. Teka. Inulit mo ba yung PT? Baka kasi akala mo buntis ka pero hindi naman pala. Inulit ko na po. 2 beses ako nag-PT pero ganun pa rin ang resulta. Positive pa rin po. Buntis po ako. Ay, nalinti ka na.
Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ka pwedeng mabuntis. Kasi pag nalaman niya na misis ko, baka... Baka ano po? Teka, ano naman pong pakialam ng misis niyo rito hiwalay na kayo? ano kasi, may kailangan din akong sabihin sa'yo. Ha? Ano yan? Bakit matapos kong sabihin na buntis ako may sasabihin ka rin? Huwag kang sumigaw. Baka may makarinig sa'yo. Oh, huwag kang umiyak. Pasensya ka na talaga. Bakit ba kasi kayo nagagalit sa akin? Hindi ko naman yung sinasadya. Nagulat lang ako doon sa sinabi mo. Sabi mo hindi ako pwedeng mabuntis kasi baka malaman ng misis mo. Bakit? Ano po bang mangyayari kapag nalaman niya? Nagkabalikan na kami, Mirela. Pasensya ka na kasi hindi ko nasabi sa'yo kaagad. Kailan pa po? Magdadalawang linggo pa lang naman. Kaya pala lagi kayong may kausap sa cellphone nyo tapos lagi kayong nakangiti. Yun naman pala okay na kayo ng misis nyo. Asawa ko pa rin siya. Nanay pa rin siya ng mga anak ko. Pero paano ako? At yung magiging anak natin? Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano na to ngayon. Ayoko nang masira ulit kami ng asawa ko. Mahal ko siya. Di ako makapaniwala na mahal mo siya ulit ng ganun lang. Ano ko? Para usan? Hindi naman sa ganon. Ganun na rin yun. Kunwari pa kayo ginawa nyo lang akong kabit. Minahal kita pero hindi kita kayang panagutan. Pati na yung bata ipinagbubuntis mo. Kaya sana maintindihan mo. Hindi ko po kayo maiintindihan. At kahit ano pang gawin yung paliwanag, hindi ko maiintindihan yung panloloko nyo sa akin. Ginawa nyo akong tanga. Sa una pa lang naman, alam naman natin na komplikado yung relasyon na meron tayo. Kaya sana hindi ka na umasa na lalalim yun ng gusto. Hindi naman sana ako aasa kung hindi nyo sinabing mahal nyo ako eh. Mahal pa rin naman kita pero mas mahal ko yung asawa ko. Sana maintindihan mo yun. Pero paano na yung magiging anak natin? Alam niyong lagot ako kay Estoy pag nalaman niya na buntis ako ng ibang lalaki. Ipalaglag mo na lang yung bata. Ano sabi niyo? Mali naman kasi talaga na nabuo yung batang yan. Kaya ipalaglag mo na lang. Total, dugo pa lang naman yan. Komplikado na yung sitwasyon. Kaya wag mo nang palalain pa. Hindi po ako makapaniwala sa sinabi ni Sir Alfonso na hindi niya kayang panagutan ang dinadala ko dahil mas magiging komplikado lang ang lahat, Papa Dudut. Hindi ko maiwasang magalit dahil sa kapa niya yon sinabi kong kailan nagbunga na ang lihim naming relasyon. Kasabay noon ay hindi ko na rin naitago yung pag-aalala ko dahil baka malaman ni Estoy na pinagtaksilan ko siya, Papa Dudut. Natakot ako sa pwede niyang gawin sa akin o sa mga anak ko. Ayoko pong may mangyaring masama sa amin. Doon ko naisip na ipapahamak lamang ako ng batang nasa sinapupunan ko. Kung hindi kasi siya nabuo, hindi magiging magulo ang lahat. Naisip ko rin na hindi pa ako handang magkaanak ulit sa pangatlong pagkakataon dahil mas lalo noong mahahadlangan ang mga pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral at umasenso sa buhay. Kaya naman kahit na masakit, Papa Dudut, ay pumasok na sa isipan ko noon na ipalaglag na lamang ang bata. Tulad ng sinabi ni Sir Alfonso. Alam kong mali at malaking kasalanan ang naisip kong gawin, Papa Dudut. Pero nilamon ako ng matinding takot ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Desidido na sana ako noon na ipalaglag ang batang dinadala ko. Pero biglang nagbago ang desisyon kong yon nang mapadaan ako sa may simbahan. Sakto pa na may misa na mga oras na yon, Papa Dudut. Pumasok ako at nakipag-usap sa Diyos para humingi ng tawad sa malaking kasalanan na naisip kong gawin. Sakto na nagbimisa kaya pumasok ako at doon po ako humingi ng tawad sa Diyos dahil sa mga naisip ko. Nagdasal po ako at sinabi ko sa kanya na hindi ko na pagpaplanuhang sakta ng bata na nasa sinapupunan ko, Papa Dudut. Parang natauhan ako pagkatapos ng misa kaya nagpasya ako na ipagpatuloy na lamang ang pagbubuntis. Nagawa ko pa namang itago yon sa lahat dahil hindi pa naman kalakihan ng tiyan ko. Iniwasan ko na rin si Sir Alfonso matapos ang sinabi niya sa akin nung huling beses kaming magkausap. Dismayado ako sa kanya dahil sa inasal niya.
Naniwala ako na siya yung pinakaunang poprotekta sa akin at sa magiging anak namin, pero hindi niya yon nagawa, Papa Dudut. Naduwag siya. Malakas lang ang loob niya na gumawa ng kalokohan pero hindi naman pala niya kayang panagutan. At kahit na ano pang dahilan niya ay wala na akong pakialam pa. Hindi naman ako humiling ng kasal sa kanya. Ang gusto ko lang ay sustentuhan niya kami ng anak ko. Mahal ko siya pero alam kong imposible ang relasyon namin lalo na't komplikado ito. Kapag nalaman pa ng mismong eskwelahan yung namamagitan sa amin ay may posibilidad na matanggalan siya ng lisensya na makapagturo. Dahil sa mga aksyon ko ay nag-alala rin po si Sir Alfonso. Kaya kinulit niya akong makipagkita sa kanya para makipag-usap, Papa Dudut. Mirela, salamat sa pagpayag mo na makipag-usap sa akin. Eh, ang kulit nyo kasi. Akala ko ba tapos na tayo? Ano ka mo? Pwede ba, Sir Alfonso? Huwag na kayong magtanga-tangahan dyan. Di ba ang sabi nyo nagkaayos na kayo ng misis nyo? At sinabi nyo rin na mas mahal nyo siya kaysa sa amin ng baby ko. Ibig sabihin nun, tapos na tayo. Doon na kayo sa pamilya nyo. Huwag ka naman ganyan oh. Anong wag akong ganyang pinagsasabi ninyo? Huwag mo naman ako ipagtabo yan. Ano pong gusto nyong gawin ko? Yakapin kita at makipagharutan sa inyo? Oo, yakapin mo ako. Kasi mahal pa rin naman kita. Ang kapal din naman ng mukha nyo, no? Makapal na kung makapal. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Nakalimutan nyo na ba yung sinabi nyo sa akin? Sabi nyo, mali na nagkaanak tayo at wag na rin akong umasa na lalalim pa yung relasyon natin. Tapos sasabihin nyo sa akin ngayon na wag ko na kayong ipagtabuyan kasi mahal nyo pa rin ako? Ayusin nyo na muna yung pag-iisip nyo. Nahahalata tuloy yung edad nyo. Nabigla lang naman ako nung sinabi ko yun sa'yo. Narealize ko na hindi ko pala kayang mawala ka sa akin. Pero yung anak natin, kaya nyong mawala. Sa inyo pa nga mismo nang galing na ipalaglag ko siya, di ba? Patawarin mo sana ako. Sa Diyos kayo humingi ng tawad, wag sa akin. Buti na lang talaga, hindi ako kasing sama nyo. Kung hindi, baka nakagawa pa ako ng bagay na pagsisisihan ko rin sa huli. Ibig sabihin, hindi mo pinalaglag yung baby natin? Baby ko. Baby ko lang to kasi nga ayaw mo naman sa kanya, di ba? Ako pa rin ang tatay ng batang yan. Huwag mo naman ipagkait sa akin na maging ama ulit. Paano ko nga ibibigay yung karapatan na kilalanin kang ama ng batang to kung ginusto mo siyang mawala? Babawi ako. Susustentuhan ko ang anak natin. Ako nang bahala sa kanya. Sa inyo. Please, Mirela. Bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon para patunayan yung nararamdaman ko sa'yo. Mahal ko kayo na magiging anak natin. Mahal ko rin naman po kayo pero natatakot ako. Kahit na ayoko nang ipalaglag tong baby natin, hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihin kay Esto yung tungkol dito. Sa ngayon kasi, kaya ko pang itago to kasi hindi pa naman halata yung tiyan ko. Pero paano pag lumaki na to? Isa lang yung paraan na naiisip ko. Makipaghiwalay ka kay Estoy. Tapos iuwi kita sa probinsya namin sa Javier Leyte. May matitiran kayo doon. Naayos ko na lahat. Doon na kayo tumira na magiging anak natin. Nasisiraan na ba kayo ng ulo? At talagang desidido na kayong gawin akong kabit? Hindi mo na rin namamahal si Estoy. Kaya bakit nakikisama ka pa sa kanya? Kasi may mga anak kami. Iwanan mo na rin sa kanya yung mga anak ninyo. Magsimula ka ulit. Magsimula tayo na magiging anak natin. Kaunting pagsasakripisyo lang naman yung gagawin mo. Tapos hindi mo na ulit mararanasan maghirap. Hindi ako mayaman, pero gagawin kong lahat para mabigyan kayo ng komportabling buhay. Sige na, Mirela. Pumayag ka na. Diba, mahal mo naman ako? Seryoso ba kayo sa gusto nyong ipagawa sa akin? Gusto nyong iwan ko ang mga anak namin ni Estoy? Magkakaanak na rin naman tayo eh. Siya na lang yung mahalin mo at alagaan. Hindi naman mahirap gawin yun. Demonyo ka? Hindi ko akalain na masasabi mo yan. Gusto mo talaga na iwan ko ang mga anak ko para sa'yo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, wala akong balak na maging kabit habang buhay. Ayokong ikahiya ako ng mga anak ko. Matagal pa naman bago mangyari yun. Mapaghahandaan pa natin. Kaya pa naman natin itago ngayon eh. Hindi natin maitatago yung totoo. Kaya ngayon pa lang, tapusin na natin to para hindi na lumala yung gulo. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, malalaman ni Estoy na nangaliwa ka.
Naisip mo na ba kung ano mangyayari sa'yo pag nagkataon? Bahala na! Hihingi na lang ako ng tawad sa kanya. Kung tatanggapin niya pa rin ako, handa akong bumawi. Pero kung ayaw niya, wala na akong magagawa. Karapatan niyang magalit at hindi ako tanggapin. Kasi ako naman yung nagkamali sa amin. Sana ganun ka rin. Sana handa ka rin panagutan yung nagawa mong pagkakamali. Papa Dudut, plano ko na sanang tapusin noon ang namamagitan sa amin ni Sir Alfonso. Pero nakiusap siya sa akin na huwag kaming maghiwalay dahil hindi niya raw kakayanin. Nalilito po ako sa kanya noon kasi ayaw naman niya akong panagutan noong una. Pero ayaw niya rin akong palayain. Sa huli ay nakipaghiwalay na rin ako sa kanya. Ayoko na kasing dagdagan pa yung pagkakasala ko sa mata ng Diyos at sa batas ng tao dahil sa ginawa namin. Nagkasundo na lamang po kami ni Sir Alfonso na susustentuhan niya ang batang dinadala ko pero wala kaming pagsasabihan na siya ang ama. Pero hindi namin inaasahan na natunugan pala ng asawa niya ang tungkol sa pagkikita namin. Sinundan siya nito at nahuli kami sa akto na magkasamang kumakain. Gulat na gulat po kaming pareho, Papa Dudut, lalo nung galit nitong hinablot ang buhok ko para sa bunutan. Inawat po kami ni Sir Alfonso pero wala rin siyang nagawa kasi pinagtulungan na ako ng mag-ina niya. Sumunod din pala ang anak nilang babae ng gabing yon kaya wala po akong kalaban-laban sa kanila, Papa Dudut. Inawat kami ng mga crew sa naturang fast food chain na kinakaroon na namin. Ilang sandali lang matapos yon ay namalayan ko na lamang na dinudugo na pala ako. Natakot pa ako noon at ganoon din si Sir Alfonso kaya dali-dali niya akong dinala sa pinakamalapit na ospital. Kaya lang, huli na ang lahat. Dahil sa nangyari ay tuluyan na akong nakunan. Tuluyan na nga pong nalaman ni Estoy ang pangangaliwa ko noong puntahan niya ko sa ospital, Papa Dudut. Kitang-kita ko sa mga mata niya yung matinding galit at pandidiri sa akin. Walang patid ang luha ko noon habang humihingi ng tawad sa kanya. Pero hindi pa raw niya kayang ibigay yon. Hindi niya rin alam kung kaya pa niyang ibigay yon pagkatapos ng lahat. Gusto ko ring magalit sa kanya dahil sa mga pagkukulang niya pero mali na isumbat ko yon sa kanya para lang bigyan ng katwiran ang kasalanang nagawa ko. Kung tutuusin ay mas malaki yung kasalanan ko sa kanya. Tungkol naman kay Sir Alfonso ay nawala na ako ng balita sa kanya at sa pamilya niya dahil hindi na rin naman ako noon nakabalik sa school. Tuluyan na akong huminto, Papa Dudut. Estoy, tama na yung pag-inom mo. Lasing ka na eh. Baka mamaya maistorbo mo na naman ang mga kapitbahay natin. Matulog ka na dun sa kwarto. Huwag mo nga akong inuutusan. Tsaka huwag mo rin akong hahawakan. Nandidiri ako sa'yo, Mirela. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin ako napapatawad. Paano kita patatawarin? Nagpagalaw ka sa ibang lalaki. Tapos dun pa talaga sa profesor mong amay lupa. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan yung tao. Okay, tamo. Pinagtatanggol mo pa yung matandang yun. Hindi ko siya pinagtatanggol. Pero mali rin naman na pagsalitaan mo siya ng ganun. Anong gusto mong gawin ko? Palakpakan yung kalokohang ginawa nyo? Hindi naman sa ganun. Alam naming mali yung nangyari. Siguro karma na namin yung pagkawala ng anak namin. At habang buhay ko yung dadalhin sa konsensya ko. Buti alam mo. Kasi hindi ko na rin makakalimutan yung ginawa mo. Sobra ka eh. Napakasama mong babae. Oo, may pagkukulang ako sa'yo pero yung manlalaki ka, iniputan mo ako sa ulo eh. Nagpagalaw ka na nga sa kanya, nagpabuntis ka pa. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa akin? Nanliliit na nga ako, tapos sa ginawa mo, tinapakan mo pa yung pagkalalaki ko. Alam ko,
Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo eh. Hindi na maibabalik ng paghingi mo ng tawad yung tiwala ko sa'yo kasi sinira mo na yon. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Estoy. Ano pang pagkakataon yung gusto mo? Sa tingin mo ba, ganun lang kadali kalimutan yung ginawa mo? Huwag ka nang umasa na mapapatawad kita agad. Hindi ko naman hinihiling na patawarin mo ko agad, pero sana isipin mo rin yung pamilya natin. Ikaw na rin yung may sabi. May pagkukulang ka kaya hinanap ko sa iba yung mga bagay na wala sa'yo. Hindi sana mangyayari yun kung hindi ka nagkulang sa pamilya natin. Kasama nga kita pero parang mag-isa lang ako sa lahat. Parang ako lang yung may pangarap para sa atin. Anong gusto mong gawin ko? Sige nga. Magsimula tayo ulit. Bumawi ka. Babawi rin ako. Magtulungan tayo para sa mga anak natin. Kung makapagsalita ka, akala mo ganun lang kadali yun. Palibhasa, ikaw yung nagloko. Wala namang madali lalo na sa pagbuo ng pamilya. Mas lamang yung hirap kaysa sa ginhawa. Marami tayong isasakripisyo pero kakayanin kasi inspirasyon natin ang mga anak natin. Inalok ako ni Sir Alfonso ng mas komportabling buhay pero kapalit nun, iiwan ko kayo ng mga anak ko. Hindi ako pumayag. Hindi ko kayang mapalayo sa mga bata. At ganun din sa'yo kahit na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin naman ang ama ng mga anak ko. Kahit ganito ko, mahal pa rin kita. At mahal ko yung mga bata. Pero di ko naisip humanap ng iba para saglit na takasan yung responsibilidad ko sa pamilyang to. Malaki yung kasalanang nagawa ko. Kaya kung kinakailangan kong humingi sa'yo ng tawad araw-araw, gagawin ko. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad o kung darating pa ba yung araw na yon. Kaya huwag ka nang umasa na babalik pa tayo sa dati. Alam ko. Pero tama ka rin naman sa sinabi mong malaki yung pagkukulang ko sa pamilya natin. Masyado akong naging panatag. Akala ko kasi sapat na yung maipakita ko na nagpakaama ko. Akala ko kasi ganun lang kasimple maging tatay. Pero hindi ko alam na kulang pa pala yun. Malaki rin yung pagkukulang ko sa'yo. Kasi hindi ko sinuportahan yung pangarap mo. Kaya lalo nang nagkandaleche-leche. Kung galit ako sa'yo, mas nagagalit ako sa sarili ko. Bakit kasi kailangan pang humantong sa ganito ang lahat? Hindi na natin maibabalik yung nangyari. Pero pwede naman tayong bumawi at mas gawin kung ano yung tama. Ikaw pa rin naman yung lalaking minahal ko. At kayo ng mga anak natin yung pinili ko. Kaya sana, mapagbigyan mo pa ako. Kahit isang pagkakataon lang ulit. Hindi po kami naghiwalay ni Estoy, Papa Dudut. Sa halip na mangyari yon ay magkasama naming ginampanan ang pagiging magkatuwang sa pamilyang binuo namin. Malaki po ang pagkakasala ko sa kanya bilang partner kaya araw-araw ko yung pinagsisisihan. Lagi rin po akong bumabawi sa kanya para hindi na niya maranasan yung pakiramdam na minsan ko siyang pinagpalit sa iba. Bukod doon ay lagi rin akong nagdarasal sa Diyos. Natulungan akong makapagbagong buhay at maging malakas ang pananampalataya para malabanan ko ang mga tukso sa paligid ko. Akala ko dahil bumabawi na ako noon sa mga maling nagawa ko ay magiging maayos na ang lahat, Papa Dudut. Pero nagkamali ako. Sa pagkakataong yun ay si Estoy naman ang nangaliwa at sa huli ay pinili niyang sumama sa babae niya. Iniwan niya kami ng mga anak niya ng ganon na lamang. Sobrang sakit po ng ginawa niya pero wala naman akong nagawa. Hindi ko na siya napilit pang bumalik sa amin ng mga anak niya dahil desidido na siyang panindigan ang bago niya. Ang sakit lang sa parte ko na pinili ko sila pero iiwan niya rin pala kami. Siguro'y hindi pa rin talaga ako lubos na napatawad ni Estoy sa kasalanang ginawa ko sa kanya. Naisang tabi lang yon pero hindi tuluyang nawala, Papa Dudut. At wala na akong magagawa kundi tanggapin yon, Papa Dudut. Kung tatanungin niyo ako kung may balita pa ako kay Sir Alfonso, ang huling nalaman ko ay sumakabilang buhay na siya dahil sa COVID. Binalita lang po yon sa akin ng dati kong kaklase. Pero hindi ko na inalam kung naging maayos pa rin ba ang pagsasama nila ng misis niya matapos nitong malaman ang naging relasyon namin.
Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyo na mai-ere ang istorya ng buhay ko at sana kahit papaano ay may natutunan ang mga kabarangay natin sa mga naranasan ko na mga pagkakamali sa buhay. Muli, God bless sa inyo, Papa Dudut, and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Merela. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.